Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, syempre dapat mag-subscribe ka na para updated ka sa mga ginagawa kong online pag nanakaw, diba? Para updated ka sa mga ilalabas kong content na hindi naman talaga sa akin galing. Kumbaga, ginatasan ko na, ninakaw ko na, pinirata ko pa, talagang sinulidan, diba? Syempre, para updated ka, mag-subscribe ka pare ko. At yun, alam nyo naman, nandito lang tayo sa channel na to para wala tayong gagawin ditong iba. Wala tayong gagawing maganda, maayos. Lahat ng gagawin natin dito at lahat ng mapapanood nyo rito sa channel ko ay walang kakwenta-kwenta. Syempre, gaya na dati bago ako mag-upisa, gusto kong pasalamatan ng mga sponsors ko na palagi nandyan. 7-4, Kuya Ethan Dominic Martinez. Maraming salamat, Papa Ethan Dominic Martinez. Shinwear, kay Kuya Mabagtingla. Ayan o, Shinwear. Napakaangas niyan. Maraming salamat, Kuya Mab. Siyempre, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico Manning. Di ako nakakap ngayon. At kita nyo naman kung gaano kakintab ang aking mukha. Tapos ko lang pong maligo. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph Aday, sa mga solid na shirt, na Egocentric shirt. Syempre, nandyan din ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas. May isang box na pinadala sa atin. Di ko pa na-unbox. Yun, thank you. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. May pinadala rin sa ating mga ternuhang malalakas na hindi ko pa rin nabubuksan. Maraming salamat, Boss J. Chris. Hype Beat kay Ninong Benji Rayala. Maraming salamat, Ninong Benji Rayala, sa mga maangas na shirt. Yun, thank you lagi, Ninong. Okay. Eto. Milk it down na naman tayo. Lune Apex. Ito yung unang guest yata ni Apex to dito sa Break It Down. At ito ay paborito nila, syempre, Badang. Ang kalaban ni Badang dito ay si Zaito. Di ko pa ito napapanood. Game. Pero depende kung sa tunay. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to ay napaka-special na episode dahil meron tayong special guest all the way from Valenzuela. A to the B to the E to the K to the Z, kuya. Apex, pare, kamusta? Welcome. Anong mga bago sa'yo ngayon? Ay, kwento mo naman sa kanila bago tayo magsimula para updated sila sa'yo. Ayun, netong kailan lang, naglabas ako ng mga kakolabo, yung Senyales, at yung Maui. Siyempre, inaasikaso ko yung pangalawang album ko. Meron din ako mga merch ko na rin itong hindi napapanood. Wala pa ako neto nung live, kaya tingin ko, nakakatawa ito eh, Badang tsaka ito. Hindi ko rin maalala kung napanood ko na ba itong battle na to. Parang nagulat ako na may battle pala sila eh. So, first time ko lang ulit na mapapanood to. Kung napanood ko man to dati. Dito, talagang paborito na nila si Otits. Talagang panoorin. Simulan na ba natin? Let's do this! Down for, meron pang bukas mga performances. Maraming salamat din kay Babuto. Yo, unang banat kay Badang. Pakinggan o. Papakilala ko na magandang si Saito. Ladies and gentlemen, represent you Saito ng bubugbog ng Kalabaw. A.K.A. to stop. Ganda ng boses ni Badang, no? Iba yung boses ni Badang, ang ganda. Ang linis, tsaka ang lakas. Bawang, no winner, 5,000 lose, 100 pounds, itlog pa lang. At ang title po ng event natin ngayon ay tayo na lumalapit sa langaw, ayaw mo pa. Mga sama po natin rap artist ngayon, walang iba kung hindi ang alamat ng bungangas sa may tim na mukha. Okay, palakpakan muna mga kaibigan pagkat dito tayo ngayon sa The Saito Show na kung saan bobo ang... Okay, hindi bumenta. Pero yung maganda kay Badang, yung boses niya talaga, di ba? Parang, pwede siya, para sa akin, pwede siya maging DJ. Tingin ko, nakaka-apekto na rin talaga sa yung sa boses niya, yung lagi siya nagpe-perform, di ba? Lagi siya... Hindi, kahit nung Republic pa, nung magkasama pa kami sa Republic. One point talaga yung delivery. Yung maganda yung modulation ng boses niya. Ba't gano'n, no? Parang pinuri ni Kuya Luns yung boses ni Badang, pero parang yung ang binanggit na Apex, parang
Pangit ba o ano? Naka-apekto o ano? Lagi siya nagpe-perform, di ba? Lagi siya Pwede siya, para sa akin, pwede siya maging DJ. tingin ko naka-apekto na rin talaga sa ano, yung sa boses niya, yung lagi siya nagpe-perform, di ba? Lagi siya Kahit nung ano pa, nung Republic pa, nung magkasama pa kami sa Republic. on point talaga yung delivery niya. Yung maganda yung modulation ng boses niya. Pwede mag-DJ sa radyo to si Batang. Oo, ganun nga, parang pinapakita niya dito, parang dito sa... Dito talagang ano pa mapapansin nyo, talagang ano pa yung mga sinasabi ni Kuya Luns tsaka ni Apex dito, talagang galing pa sa damdamin talaga, talagang may damdamin ba? Radyo. Okay, tingnan natin. Ulitin natin. Makakatawa tayo sa second. Mga sama po natin rap artist ngayon, walang ibang Sabi ni Kuya Luns, ulitin natin, baka matawa tayo sa second time. Gagawin ta. Makakatawa tayo sa second. mga sama po natin rap artist ngayon, walang iba kung hindi ang alamat ng bunga sabay tayo na mukha. Okay, palakpakan muna mga kaibigan pagkat dito tayo ngayon sa The Saito Show na kung saan Bobo ang host at ang mga sinasabi, nonsense. Dahil sa kayo makakita ako nag-i-interview, nag-i-yosi na kabata kaya laging natitense. Okay, magtatanong na po tayo. Bakit ganyan yung ngipin mo at yung muso mo parang puwet ng manok? Yung mukha mo mukhang Bombay pero ang tuktok Arabuhok. Kaya sa Ang ina, no, yung mga jokes ni Badang otits na otits talaga yung talagang pang tito talaga. ng hairline mo, parang landingan ng eroplano. Mahilig din to sa Tito jokes no? Parang yung mga ginagamit niya na jokes, Parang galing inuman. No? galing inuman. Parang maririnig mo talaga sa Tito mo. Kasi yung Arabuhok, yung mga ano na yun, puta, dati pa yun yung Arabuhok. Ginagawa niya dito yung The Zaito Show. Dati kasi si Zaito, nung magkakasama sila nila Mike. nila Mike, di ba nila Jehan, doon siya nakatira dati. Ginawan siya nila Jehan dati ng show, yung The Zaito Show, naalala ko yun. So parang ito yung tinatapik ni Badang. Ay, okay, meron pala talagang The Zaito Show. Nire-reference pala ni Badang, totoo pala yun. Dito. Pero yun nga, di ko alam kung saan papunta yung direction nito eh. Oo nga, wala pang punchline na lumalaan din ko sa na inaangulo niyan po. Siguro yun nga, yung mga nagsasabi sa akin, parang, ewan ko, nabasa ko lang sa tweet, na parang nag-vlog daw si Badang Ay, oo. about sa ano, hindi ko pa napapanood. Alam ko, napanood ko yun. Parang ang sinasabi niya doon tol, parang ano daw, nananarkastic ka daw. Parang kulang na lang lahat sabihin mo sa kanya. Parang tinatarantado mo siya daw. Tol. Hindi break it down. Lahat yun, puro mga honest opinions ko sa mga napapanood ko na battle. Siguro minsan kay Badang medyo nakukomportable ako dahil matagal ko na siyang kakilala. Alam mo yun? Sa bagay, Republic pa lang pala, no? Oo, Republic pa na magkakilala na kami. So, ano na kami. Kahit ako kung may kilala akong tao na matagal, siguro parang pakiramdam. May lumabas palang ganon, video siguro na may ano si Badang na parang sinasarcastic siya ni Kuya Luns. Hindi ko alam kung may ganong video Maluwag na ako magsalita sa kanya. Oo. Naiintindihan niya na yan. Pero yun nga, kahit na may ano kami nito ni Badang, may history kami nito ng beef. Nagkaayos kami nito, tapos after nun parang medyo nagkaroon yata ng issue na yung meron akong dummy account sa Twitter. Tapos dinidish siya. Dinidish siya? Oo, dinidish siya, tapos akala niya ako. Tapos dinidish niya ako. So after nun, parang nagkaroon ulit ng konting Gago rin kasi yung mga dummy account dati, no? Kasi dati, kumbaga, hindi pa aware yung tao na may mga dummy account na ano eh. Kaya maniniwala talaga sila na akala nila yun yung totoong may-ari. Si Badang pala naniwala. Meron palang isyong ganun. sa amin dalawa. So baka yung akala ng ibang tao parang may beef pa kami. Pero sa akin wala. Sa akin ano lang to. Talagang normal lang na feedback at mga input yung mga sinasabi ko dito. Para na rin sa kapakanan din ni Badang para sa mga sunod na battles niya. Alam niya kung saan siya parang potentially pwedeng mag-improve na parts. Tulad nito, maganda yung boses niya, maganda yung level of confidence niya, pero siguro nakukulangan ako dun sa
Mismong sulat niya. Sulat niya, tsaka sa tugma. Di ba? Parang nonsense. Natitense. Natitense. Oo, di ba? Sayang ads. Sayang AdSense. Ano natin? Dito palang binibira na talaga ni Apex eh. Dito palang binibira na talaga. Bobo ang host. At ang mga sinasabi, nonsense. Dahil sa kayo makakita ka pa nag-i-interview, nag-i-yosin ang bata kaya laging natitense. Okay, magtatanong na po tayo. Bakit ganyan yung ngipin mo at yung nguso mo parang puwet ng manok? Yung mukha mo mukhang Bombay pero yung tuktok arabuhok. Kaya sa taas ng hairline mo, parang landingan ng eroplano. Alam mo, solution niya, Zaito, gupitin mo bulbul mo tsaka mo itapal sa noo. Pero kahit panot ka, kilala ka. Popular, sikat na rapper. Pero hindi porket kakulay mo si Tupac, isa ka ng gangster. Para angasan mo ko, porket miyembro ka ng bubblegum. Ano pang katabi pinagmamalaki mo? Sinigang? Kaya kung umasta ka, kala mo pagkatuntungan na kung saan usong saksakan. Saksakan na... Balik kayo sa ito, tang-inang yan, parang di battery. Parang kusang gumagalaw ng ano eh. Pangit at itsurang snatcher. Na kapag binabahan ng lugar, kumakalat yung mga evac sa evacuate center. Pero bilib ako sa ito, di ba technician ka? Gumagawa ka ng electric fan, gumagawa ka ng rep. Kaso pagkatapos gawin ng lumalabas, putek. Anak ng putek. Nung nakita ka sa sobrang sabog mo, nakashades kahit ulan na yung malakas. Uy, ulit ba? Ang kapugian ng tao nasa loob ng bahay, kaya huwag kang maglalalabas. Pero brother, mabait ka pala. Kailan ha? Mahal pala ang pamilya. Naalala mo ba nung binigyan kita? Sabi ni Kelong, so, tang-ina, sayang oras. Gago ang puta. Mahal pala ang pamilya. Naalala mo ba nung binigyan kita ng show sa Tarlac? Nag-advance ka sa akin ng 500 pesos dahil sabi mo para sa pamilya, pang shabu pala. Tang-ina mo ka. Kung alam ko na ibang shabu mo yung pera, hindi na sana ako gumawa ng paraan para ipinadala sa Cebuana. Dinamay mo pa yung anak mo para sa bisyo mo, para sa bilang sa amin na nangangailangan ka. Tang-ina mo ka, sinungaling ka. Mag-ingat ka kay Badang, gago lang ang titirahin mo pero hindi tanga. At nalaman ko rin, hindi ka naman pala pinalasang yung benan. Nagalit lang pala dahil 500 pesos, kinambili mo ng shabu. Kaya kumawa naman. Pero... Walang ginawa sa ito kung di ko mabait ka, Pogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung kabit, nag-away kasi nga, Pogi. Teka lang. Pogi, sabi, naalala ko to. Totoo daw na nangyari to, yung asawa daw niya, tapos yung kabit niya, nag-away sa labas. Nino? Ni Saito? Si Saito. Ang gwapo, no? May tsura eh, syempre, masisisi ba natin yan? Dito? Hindi yung masisisi kaya Zait, may tsura eh. Ang inang yan, magtataka pa ba kayo pag-aagawan si kaya Zait? Huwag na yung magtaka, di ba? Hindi ko alam, hindi ako sure. Ito ba yung angulo niya dito? Oo, yung angulo niya. Parang gusto niya ito pagsabayin. Parang freestyle kasi yung ginagawa ni Batang eh. Mabait ka, Pogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung kabit, nag-away kasi nga, Pogi. Teka lang ha. So freestyle nga. So parang freestyle nga tama. Freestyle. Mabait ka, Pogi. Alam mo kanina yung shota mo, tsaka yung kabit, nag-away kasi nga, Kumakagat pa sa labi si Saito. Pogi! Ganun pa po. Pogi. Teka lang ha. Yung asawa niya, nag-away yung kabit. Kasi yung asawa niya, ang pangit na patot pa, wala kasing puwet. Pero kanina huli ka nang dumating. Ang nakakabilblo yun, si Piolo, lagi daw may taping. Okay, Saito, freestyle ang ibabanat ko sa'yo. Naalala mo ba nung hinamon mo si Vice Ganda? Puta. Yun, pinatulan ka. Nakita tuloy ng mga madla kung paano ka babuhin ng bakla. Kaya huwag mong pinagmamalang sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. At huwag pinagyayabang sa kanya mga chicks mo na pakantot lang, boy. Sabi isang chicks mo kanantot ko, alam mo na sabi, parang reviso. Ang sarap na... Kanto lang boy. Kantot lang boy. Letter T lang yung mukudtaan ito na. Mamalang sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. Ang ina, pagbuwagag ng gano'n ng buhok ni Apex, ulang ina, gumanda eh. Kanina haangas pa ni Apex, yung pagbuwagag ng gano'n, gumanda eh. Mamalang sa kanya mga rap mo na pangkanto lang, boy. At huwag pinagyayabang sa kanya mga chicks mo na pakantot lang, boy.
At yung isang chicks mo kinantot ko, alam mo na sa akin, parang release ko. Ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling ko. Kunin sa karaoke. Yun na yun. Yun yung round 1 ni Badang. Nung ahon 4, teka, ahon 4, ibig sabihin ahon 3, tapos na dito yung laban namin nila Balakid. Delo. Pero, ewan ko, ano man sabi mo dun sa round 1 ni Badang? Ayun niya. On point naman yung ano niya, boses niya. Ang laking kulang nga lang pagdating do sa sulat, parang katulad nung ang sarap ng feeling ko sa commercial pagaling, yung iba, parang Tito Joke. Okay lang. Siguro mga 3 out of 10 siguro yung round na yun. 3 out of 10. Napaka-generous na score na binigay ni Napaka-generous. Para kay Badang. Para sa akin si Badang kasi yung ano niya, yung confidence niya sa dito mahinahon pa no? Parang ano pa sila kay Lons dito eh. Nag-iingat ba? Parang nag-iingat. Makasakit ng damdamin, di ba? Si Apex dito, tawan-tawa na tawan-tawa na siya Saan si Badang kasi yung ano niya, yung confidence niya sa freestyle talagang mataas. Minsan di mo na alam kung di ba may mga magagaling na freestyler na akala mo sulat. Yung kanina nga, nakakabilib yun dahil nasingit niya pa, kanila lang nangyari. Oo nga, tama. Pero minsan talaga hindi lang kumukonect yung... Pag nagpapatawa kasi, para sa akin, pag nagpapatawa si Badang, minsan hindi siya nakakatawa. Pero pag seryoso na siya, minsan doon ako natatawa sa kanya. Iba din yung sense of humor ni Badang. Iba yung... parang reverse psychology yung nagiging effect. Siguro, parang diba? Mas nakakatawa siya pag parang sumisigaw siya. Para siyang galit. Para siyang galit. Ano yung tinatarantado niyo ako? Ganun, di ba? Doon ako natatawa eh. Pero pag yung meron siyang effort talaga na magpatawa, parang okay. Parang team ko, parang gano'n. Release ko. Ang sarap ng feeling ko. Ang sarap ng feeling ko. Okay, tingnan naman natin yung round 1 ni Zaito. Time. Unang banat kay Zaito. Okay. Masaya ka na, Dang. Badang, alam ko na ang pagkakataong ito ay matagal mong hinintay. Pero huwag ka muna magdiwang. Dahil ngayong gabi, hindi ko ibibigay sa kamay ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende Utang yan, no? Pak, tinamik ng gano'n eh. Tangina ginawang totoy eh. Ibigay sa kamay ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende kung masawal pa sa tunay. Tinotoy. Parang binatukan eh. Kapag yung sombrero eh. Kaysa kami ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero siguro, kung masawal pa sa tunay. Sila Diva. Nakita ko sila Diva. Parang magpapatuloy. Ginawang bata. Ginawa ang totoy. Kaysa kami ng kaaway ang tagumpay. Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay. Pero depende na lang siguro kung masawal pa sa tunay. Demonyo ang kaaway. Oo nga, no? Gumaya sinig ba? Sige lang tao. Sila Diva, tinignan niya si Madam. Ayun, wala yun. Napansin man na Apex yun, putang ina. Pukin ang ina mo, Badang, laro ko to. Huwag mo akong basta na lang tarantaduhin. Ikaw pala yung hinahanap nilang traidor, hindi ko sukat akalain. Simulat sa pool, higit sa kapatid ang turing ko sa relasyon natin bilang magkaibigan. Pero kagaya ka rin nilang handang kalimutan ang lahat sa isang gabing pakikipagkantutan. Sabagay, sino ba naman ako? Isang hamak na pulubing naghahanap ng kaibigang makakalaro. Pero sana minsan maalala mo, ako yung madungis na lalaking nagturo ng daan nang ikaw ay minsang magtago. Sa dinami-dami ba naman, ng makakalabang ko ng mga nagkalat na buwang? Sukat ba naman? Dito ba sa ubod ng yabang na kukulang-kulang? Badang,
Ang tanda mo na itang. Paano mo nagawang mabuhay na ang utak pahalang? Balikan natin ang indang. Sa sobrang takot ko sa toko, lakad ko'y hindi mo matatawag na hakbang. Ang mga paa ko sa bilis ay para bang lumilipad na lang. Kaso lang, Sobrang takot ko sa toko. Yung indang kasi, yun yung binanat niya ata kay Delo yung Toko. Yung balikan natin yung indang. Sobrang takot ko sa toko. Okay. Reference pala to. Akala ko talagang ligaw lang din ang freestyle. Indang sa Cavite yun, di ba? Oo, Cavite. Doon ata sila naglaban. balikan natin ang indang. Sa sobrang takot ko sa toko, lakad ko'y hindi mo matatawag na hakbang. Ang mga paa ko sa bilis ay para bang lumilipad na lang. Kaso lang, bigla akong napatigil ng biglang. Mahagip ng talas ng pandinig ko ang dalawang nagngangarit na bagang. Sa batong baibaitang, ako'y dahan-dahang dumukwang. Ang galing ng rhyming ni ano, no? Galing ng mga rhyming ni Kazite dito. Ngayon ko lang napansin. Kanina pa siya nagra-rhyming ng mga ang, baitang, nalang, dukwang, hakbang. Takina, puro ang eh. Tigil ng biglang, mahagip ng talas ng pandinig ko ang dalawang nagngangarit na bagang. Sa batong baibaitang, ako'y dahan-dahang dumukwang. Unang-una ko agad nakita abay ang panty ni Inang. Hawak-hawak ni Badang. Habang nagsasaysal, baka sa namumuntang mukha, ang pagkalabis na tigang, pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mong fix ko na kinantot mo, Mas malupit pa manghula si Saito kaysa kay Sak Maestro. Oo nga, no? Oo nga, no? Napredict niya. Napredict niya yung ano. Sa part. Napredict niya ang puta. Gago. Napredict daw yung sinabing, ano ba yun? Yung manyakis ba yun? Saito kaysa kay Sak Maestro. Oo nga, no? Oo nga, no? Napredict niya. Napredict niya yung ano, yung manyakis na part. habang nagsasaysal, baka sa namumuntang mukha, ang pagkalabis na tigang, pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mong fix ko na kinantot mo, wala pa. Ano, tagal na nito, ano? Oo, ahon 4 pa yan. Isipin mo. Magkaibigan ba? Senador pa lang si Duterte. Close ba si Badang? Ay, mayor pa lang pala. Mayor. Close ba to si Badang at si Saito? Hindi, pero tingin ko nagkakasama sila sa gig. Pwede. Paano kaya na ano ni Saito to? Chamba lang o alam niya talaga? Baka ano, may mga... Baka may mga kaya si Badang. May mga reference. Baka may mga reference talaga. Habang nagsasaysal, baka sa namumuntang mukha, ang pagkalabis na tigang, pukin ang ina mo, manyakis ka Badang. Nung sinasabi mong fix ko na kinantot mo, wala pa akong babaeng nagagalaw. Nananatili pa rin virgin ang itim na kalabaw. Badang, napaka-dismoso mong lalaki. Gusto mo ikwento ko yung mga katarantaduhan mo sa kalye? Hindi lang dito. Mula sa kanto ng monumento, Kainta hanggang sa Baguio. Ang dami mong atraso. Asan yung mga pasamo? Wow! Nagpulang damit. Ibig sabihin, vlogs ka na rin. Para pagpunta mo yung bati-bati na rin. Diba? Yung nagtrabaho tayo sa, sa Tarlac, kung kinatali yung pin mo, hindi naman siya nagmamaliit ako Badang. Sa akin, hindi importante ang pera, hindi yan mahalaga. Ang importante sa akin, yung masubo ko yung pakikisama mo sa bawat isa. Diba? Pinagmamalaki mo yung 500 binigay mo? Bakit? Saan ba galing? Galing mo sa bulsa mo? Humingi ka ng 3,000 sa may-ari ng palaro. Sinabi mo, bigay ko sa ito. Para matuwa yung mga tropa ko doon. Yung pala, iba ang motibo mo. Masahol ka pa kay Satanas. Badang yung itsura mo, nakupok, bakas ka bakas. Hindi ko na kailangang ipakita kung sino ang malupit sa ating dalawa. Freestyler ka ba? Ba't ngayon, Badang, nasan ka? Ayoko magmagaling, ayokong ipakita ang lupit. Yung taglay na dala mo, baka hindi ba umabot sa singit? Kung kantutan lang gusto mo, Badang, Putang ina, no? Talagang yung lupit talagang didikit siya sa singit eh. Tapos yung tapat, bigat, alamat, talagang puta, rarhyming nga ng burat, di ba? Talagang dun lalanding. hindi ba umabot sa singit? Kung kantutan lang gusto mo, Badang, ayoko magyabang. Yung asawa mo, may skandal kasama ko. Feeling na iba yung rhyme eh, no? Pero nai-rhyme niya pa rin. Freestyle niya, nakalimutan niya. Siguro yung ano, last Yung asawa mo, may skandal kasama mo. Parang nare-rebat na yung sinabi kasi ni Badang yung parang asawa, kabit na. Asawa mo, kasama ko. Multi yan ah.
Ayoko magyabang. Sorry. Minsan kasi yung mga pabitin ni Saito, yun yung mga nakakadagdag. Oo nga. Yung parang akala mo hindi niya alam. Hinihintay mo siya, tapos ibubulong niya lang. Mas lalo ka makikinig. Kaya tama. May scandal kasama ko. Asawa mo, yung nag-iisip siya, parang yung dating parang... Parang yung dating nga yung siniset up bibig niya. niya eh. Parang iniisip niyo pa eh. Yung asawa mo, may scandal. Asawa mo, scandal ka. Siguro doon parang pinigay ko sa ito. Ang size. Tangina, time na pala ang puta. Naghihintayan, gago. Parang nag-iisip eh, mag-rap pa ba ako? Parang magbibitaw pa ba ako ng ender ko? Okay na yan, sige okay na yan. Para sa akin, round 1, pareho silang tinry nilang mag-comedy. Pero yung kay Zaito parang nahaluan niya ng mga seryoso din. Tsaka parang mas nakakatawa yung comedy ni Zaito. Para sa akin, pinalo yung cut. Yung kay Badang medyo hindi lumalanding yung mga patawa niya eh. Pero malinaw talaga yung boses ni Badang. Tingin ko rin yung round 1 nakuha din ni Saito yun. Parang mas nakakatawa yung mga angulo niya. Yung angulo niya parang mas nakakatawa. Tapos parang may imagine mo talaga na yung mga sinasabi ni Badang parang may mga image rin, may mga panty ni Ina. Tsaka pareho sila nag-freestyle eh. Oo, sa dulo. Pareho sila nag-freestyle. Pero mas effective yung freestyle ni Badang. Rebat pa yung ender niya. Pareho naman din silang freestyler. Siguro lamang lang si Zaito siguro sa comedy. Yun lang yung tingin ko kinalamang ni Zaito kay Badang. Si Badang naman lamang siya sa boses. Mas commanding ng attention yung boses niya. Okay, round 2? Round 2. Susunod na round ay rated PG. Patnubay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil bago ako magmura, nagpapaalala na ako. Dahil ngayong gabi ko, matutunan na kung paano ako mawalan ng modo. Tangina mo ka! Makata ka ba talaga o nakakomedy ka lang, masaya ka na? Malalim ka ba talaga o malalim ka lang huminga dahil buka ang nalangala? Alam mo, Saito, ang paglaban mo sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive disease. Na wala na permanenteng Hindi mo gamot. na kaya yung dialysis. Obstructive daw. Ano yun? Latin? Ano yung salita yan? Kung sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Obstructive. Napahirapan pa yung sarili. Alam mo, Saito, ang paglaban mo sa akin ay parang dumudugo ang iyong ilong dahil hindi mo na kaya ang iyong dialysis. Dahil ito'y tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease na wala ng permanenteng gamot. Wala na kung sino pang makakalunas. Kahit tawagin mo pa ang konduktor ng bus. Kaya kahit gaano kabilis ang pagsikat mo, ngunit sa pag-angat mo, ako ang kalso sa pagsulong mo. At hindi mo nakakayanin ang kahihiyan mo para kang binigo ng katulong mo. Mga putang ina nyo. Ang comedy sa malalim na may pangalan, talo ang comedy. Mga putang ina nyo. Pag tinapat ang malalim na walang pangalan, tapos sikat ang nag-comedy, panalo ang nag-comedy. Tinatagtagin nyo ba ako rito, mga putang? Ganito yung bagay. Doon ako natatawa kay Badang pag ganun siya, pag para siya napipikon. Yung boses niya kasi, Tinatagtagin niyo ba ako? naghahalo yung ganda ng boses niya, yung dating niya. Mas bagay sa'yo yung Badang. Tatamang-tagan niyo ba ako? Parang galit na tito eh. Putang ina nyo. Pag tinapat ang malalim na walang pangalan, tapos sikat ang nag-comedy, panalo ang nag-comedy. Tinatagtagin nyo ba ako rito? Ina nyo? Hindi porket nauna si Target, si Saito, si Bata, si Delo, hindi na pwedeng matalo. Ako, kahit lagi akong talo, lumalaban pa rin ako. Dahil pinakikita ko sa mga tao kung ano pinagkaiba ng peke sa totoo. Isang totoo lang. Ano bang napasikat mo pagtang hayop ka?
Ako eroplano, tawid dagat, ano palagka. At nung time ng Republic, palasyo. Kaya naman... Aeroplano, dagat? Sumikat ba yun? Dagat? May kanta ba siyang dagat? Hindi ko alam. Alam ko yung ano, dahil nasa Republic ako yung palasyo. Parang Napapakinggan ko rin yung pinapatid nung ko sa radyo yun. Pero yung aeroplano, hindi ko pa naririnig. Pero siguro parang kinukumpara niya, kumbaga, kumpara sa mga kanta ni Zaito siguro. Parang mas Masikat yung mga kanta yung niya. na matagal ka na rin, gano'n. Pero ako meron ganito. So, battle lang. Nice ba lang? Sa totoo lang, ano bang napasikat mo pagtang hayop ka? Ako eroplano, tawid dagat, ano palagka. At nung time ng Republic, palasyo. Kaya lang naman ako lumalaban dito sa flip top. Gusto ko na naman patunayan sa buong mundo na kaya ko makipagsabay sa mga bago, makipagwaratan sa mga batikan at paglaruan. Si Boy Negro. Tang inahuwag ako. Kahit sabihin pa ni Damsa na duwag ako. Pero lumalaban ako mag-isa dahil dala ko ang bayag ko. Pati ang bakag ko. Dahil lahi ko'y Pilipino, tubong Marikina. Dugo ko'y bughaw. Ikaw, dugong... Ano ibig sabihin nun? Bahag Dalawa ko. yung Bahag niya? Bahag, alam ko ano yun eh. Pag, di ba, pag bumahag yung buntot, tumago o tumiklop. Alam ko yun ibig sabihin ng bahag eh. Tama ba yung pagkakarinig natin? Dala ko yung bayag ko, pati yung bahag ko. Ayun. Pantare ko yun, pantare. Huwag ako! Pero lumalaban ako mag-isa dahil dala ko ang bayag ko. Pati ang bakag ko. Dahil lahi ko'y Pilipino, tubong Marikina. Ayoko ano, tama. Pero nung mga time na to, taga Baguio na ba siya? Alam ko, taga Baguio na si... yan. So, Na dugo ko'y bughaw. Ikaw, dugong manok, laki mong tae, tubong lugaw. Saan ka ba? Sa pagkukomedy mo o sa mukha? dinigayan tayo. Pangalawang beses na yan, bata. Dalawang beses ka nang dinigayan. Pangalawang beses na yan. Pilipino, tubong Marikina, dugo ko'y bughaw. Ikaw, dugong manok, laki mong tae, tubong lugaw. Sa pagkukomedy mo o sa mukha mong dala na kahit hindi ka na mag-rap, nakakatawa na. Ako wala pang rap contest sa street, grand finalist na ako ng Republic sa Itbulaga. Wala pang flip top, wala pang sunugan. Batang na ako, nakasama ko na sa kanta si Glock May, naging tropa ko na rin si Looney. Kumanta na kami sa Araneta Coliseum kasama si Francis Magalona dahil gines kami sa show ko to ni Michael V. Tapos aangasan mo ko kung sino ko, sino ka. Isang bigla nagiging mabay. Moody, no? Parang moody. Nagagalit, tapos maging kalmado. Isang bigla nagiging mabay. Ikaw mo ano yung sasabihin eh, no? May naging tropa ko na rin si Looney. Kumanta na kami sa Araneta Coliseum kasama si Francis Magalona dahil gines kami sa show ko to ni Michael V. Tapos aangasan mo ko kung sino ako at sino ka. Tarantado ka pala eh. Iniri ako sa industriya ito, hindi ako sinuka. Sino ka? Sino ka? Galing. Oo, wordplay. Galing, hirap mo. Tapos aangasan mo ko kung sino ako at sino ka. Tarantado ka pala eh. Iniri ako sa industriya ito, hindi ako sinuka. Malakas ng impluwensya ng flip top kaya mas talo kung sumikat at nakilala pa at nakilala ka. Pero kung susumayang natin dalawa, sa atin talaga at sa mga nakalaban ko pa, ako ang pinakamabigat dahil ako ang nauna. Kaya ilagay mo sarili mo sa lugar mo para ilagay ko ang sarili ko. Dahil hindi rin naman pasyahan ng magaling at nauna kung wala ka namang respeto sa kapwa mo. Kapwa ko, mahal ko, dahil dyan ako minulat ng magulang ko. Ngunit sarado na talaga ang mga utak ninyo dahil nga nakalaban ko ang adik na idol nyo. Ito ba pinagmamalaki ng mga tao? Kanina, Tropa. sabi niya, naging kaibigan niya ako. Tinitiro na naman niya ako. May kita mo talagang may pagka-bipolar dito si Batang. Kapwa ko, mahal ko, dahil dyan ako minulat ng magulang ko. Ngunit sarado na talaga ang mga utak ninyo dahil nga nakalaban ko ang adik na idol nyo. Ito ba pinagmamalaki ng mga tao? Bagkos mga nag-a-addict sila? Ito ba iniidolo ng mga anak nyo ang mga taong walang kwenta, walang moralidad, walang pagpapalaga sa nararamdaman ng iba? Hindi sibilisadong nilalang. Hindi, tinitira niya yata si hindi yata ako. Si Zaito. Sa ano Doon sa addict.
Sa Shibu. Tingin mo? Feeling ko. Baka. Kasi parang dati, yun yung parang di ko alam kung nagkaayos na kami nitong time na to eh. Ano bang year tong Ahon 4? Ahon... Hindi ka pa ata sumasali. 2011, Ahon 3. Mga ano? 2012 to. 13 gano'n. Kailan pa kami nagkaayos ni Bala? Isa buhay, so magkaaway pa kami nito. So pwedeng, di ko alam kung ako yung pinaparinggan niya nun o kay Zaito. Hindi ko sure. Nag-a-addict sila? Eto ba iniidolo ng mga anak nyo ang mga taong walang kwenta, walang moralidad, walang pagpapalaga sa nararamdaman ng iba, hindi sibilisadong nilalang, para mga taong baluga, iniinom ang sariling laway, Baluga. ang sariling muta, pinapaligo ang sariling tae, at iniinom ang sariling luga. Tangina mo, Saito, ano ka, tribo ka, pangit ang pangangasiwa. Hindi pa naman uso ang sisarayan, bakit uso mo ang hiniwa? Pwede rin kasi parang sinabi niya kanina sila eh. Oo, sila. Sila. Pwedeng may hugot yun sa ano. Dati may mga distract pa siya sa akin, di ba? Ano yun? Ang sarap mag-dis, ano? Oo, yung kaya ano, yung kay Target pa nga, di ba? Tinira ako ni Nene. Tinira ako ni Black Knight. Pressure mate. Okay, round 2 ni Badang para sa akin siguro mas malakas sa round 1 niya. Tingin mo? Tingin ko, kasi ano eh. Gusto mo? Kasi yung round 1 ni, parang nasayang kasi yung round 1 ni Badang doon sa parang, dito nyo sa radyo, dito na sa side the show. Naubos yung oras niya doon. Kaya tingin ko mas maigi nga tong round niya na to. Parang mas may substance yung round niya na to. Mas ano nga. Medyo nabulol lang siya doon sa parang English kanina. Pero maliban doon, Overall, no? Overall, mas lamang yung round 2 ni Badang sa round 1 niya. sa round 1 niya. Tingnan natin yung round 2 ni Zaito. Sige. Badang, sige. Ikaw yung nauna. Pero unang-una ko nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Alam mo ba yung mga sinasabi mo? Galing nun parang naalala ko yung kasabihan na ano, Parang sa libro galing eh. the early bird catches the worm, but the second mouse gets the cheese. Diba? Parang yung pangalawang daga yung makakuha ng cheese, diba? So parang tanga pag nauna ka, diba? Parang ganun yung punto niya. Pero pamiyado hindi alam ni Saito yung kasabihan. Hindi niya yun, ano lang, common sense. Kahit na hindi ganun katugma, nauna. Tas freestyle marami pa. na ng tanga. Okay lang, tangin na, sakto-sakto. Kakalipat lang nung round. Kakalipat lang. Tsaka mismo binalik niya yung sinabi ni Badang. Diba? May Mga binanggit. nauna, dahil ako ang nauna, mas mabigat ako nauna. Solid na points yun para sa akin. Maraming Opener pa lang, naunang tanga, no? solidong puntos yun para kay Zaito. Para sa akin, round 2 kay Zaito. Hindi, joke. Binura yung buong round ng isang rebat lang, ba? Wala ako pala. Kala ko rin, tapos na eh. Kung nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Alam mo ba yung mga sinasabi mo? Bakit hindi mo subukang i-apply sa sarili mo? Yung mga sinasabi mo sa akin, lahat ng galing sa pagkatao mo. Kung kanta lang ang pag-uusapan, Badang, hindi ko kailangan ipagmalaki to. 10 kanta ang gawin mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Si Badang talagang ano to eh, pinagmamalaki niya. Nung ano pa lang, nung Republic pa lang dati sa... Nung nag-photoshoot kami para sa Republic. First time ko siya na-meet, tinabihan ako niya, hindi ko makakalimutan yun. Kamusta tol? Ilan na nagawa mong kanta? Sa akin, 30 na. Mga ganun. Walang intro yun ah. Inamusta tol, yung nagawa mo kanta. Sa akin, 30. Ma? Dami na, 30. Ha? Sa'yo, tol, sa akin, isa't kalahati. Hindi ko pa tapos yung isa eh. Parang hindi ko pa siya nire-release, di ba? Sa akin, 30 na. Mga ganun. Sakto. Parang sakto yung sinabi ni ano eh.
Lagi niya parang mabilis siyang magsulat. Yun lagi yung ano niya, parang isa sa mga sa pride niya na marami na siyang masulat na kanta. Kahit dati pa lang, nakikita mo naman. Hindi ko kailangan ipagmalaki to. 10 kanta ang gawin mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Ang bawat salita dapat Si Zaito, ano siya no? Parang sa mga freestyle niya, kaya sa kahit purong Tagalog niya nabanat, marami siyang tinatamaan ng mga quotes na, alam mo yung mga existing na. Tulad nun, parang kung papaikliin mo, parang sinasabi niya na quality over quantity. Di ba? Iba rin sumulat si Zaito lalo kung parang naka-zone out siya, na purong Tagalog. Alam ko meron pa nga siyang linya kay Ans no na yung pangalan ko nasa baba dahil ako may lagda. O yung ganda nun. Naalala ko yun. Pangalan ko nasa baba kasi ako may galing nun. Iba rin si Zaito pag ano eh. Pag nagseryoso, pag hindi siya nagpapatawa. Kaya niya pag nasyabu, iba rin si Zaito pag ano eh. Pag nasyabu, di ba? Gagoy, no? Ano nga, try mo sites, purong ganun, pagaluin mo yung ganun, mga two-liner mo na ganun, pamiyado talaga. I-ano niya, no? I-alternate niya. No? Either per round o siguro 4 na seryoso, tapos icebreaker na patawa, 4 na seryoso ulit. Marami kang oras sites. Kung gugustuhin niya, kaya niya rin talagang maging ano to eh, parang kinakatakutang MC din. Pero si Zaito kasi hindi yun yung habol niya sa ano eh, hindi naman lyrical supremacy yung habol ni Zaito dito sa Flip Top. Parang wala, yun talaga mula pa nung dati nung wala pang Flip Top, mahilig na talaga si Zaito sumali sa mga contest, di ba? Ang dami niyang trophy. mo kahit umabot pa ng 30. Tutumbasan ko lang ng isa, ang importante may halaga. Ang bawat salita dapat ilagay mo sa tama. Ngalungal ka ng ngalungal, talo mo pa yung mumunguyang bunganga. Sige, ikaw ang pogi. Sige, tignan mo yung mukha mo, ang lapad. Ha? Alam mo maraming magagawa sa mukha mo eh. Ito na yung Zaito na ano, bugret. Nagkapasok na. Ito na yung Zaito na bugret. Ano naman si Badang ininom yung mic? Tangin na tubig pala yung ko lang napansin. Yung mumunguyang bunganga. Sige, ikaw ang pogi. Sige, tignan mo yung mukha mo, ang lapad. Ha? Ano yung magagawa sa mukha mo eh? Pwede yung bagong disenyo ng kalandiuling. Bilada ng daing. Diba? Parang pwede gawin din yung music video ng alamat ng waling-waling. Madyungan ni Aling Maming. Batang yayamong ka. Bilada ng daing. I-describe niyo yung kwadradong mukha ni Badang. Madyungan ni Aling Maming. Bilada ng daing. Ito ng music video ng maling-maling. Ang galing nung pagkaseryoso, yun nga, yung katulad yung sinabi natin ganyan. Yun, ginawa niya mismo dito sa round 2. Biglang bumalik. Seryoso, tapos patawa. Malaki ang chance mong sumikat. Malalagay ka pa sa kasaysayan ng pinakamatibay na aklat. Doon nakalagay yung mga parang talampakan na mukhang binakat. Diba? Diba mo? Kung idudrawing ng bata, siguro mahihirapan. Kanto, kaliwat kanan, kanal, hindi mo malaman. Yung mukha ko, isang beses mo lang tignan. Magdamag mong pag-iisipan. Di ba? O sige, Badang, pogi ka eh, no? Ikaw na, Badang, di ba? Oo. So, ibig sabihin, Badang, ibang klase kang nilalang. Sa madaling salita nga, ikaw yung katuparan sa hula ng itim na libro ni Satanas. Badang, babalik tayo sa mga nakaraan mo. Sabi mo sa akin, 3 lang yung gumulpi sa Baguio. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ka sa Kanal na Barado. Sa Baguio. Hindi ko Tama, naalala ko nga. Parang may mga balita dati na nagulpi si... Pinulot ka sa Kanal na Barado, no? Isipin mo yun ako, pulutin yung tao sa Kanal na Barado. Gago ang puta. Tama, naalala ko nga. Parang may mga balita dati na nagulpi si Badang sa Baguio.
Hindi ko na maalala kung sino mga gumulpi sa kanya nun doon. Sakto. Pinulot ka daw sa kanal na ba? Na-imagine si Badang, inugot na tao. Ang ina, kaya pala galit na galit sa'yo, Pex. Dati pa pala, binibira mo na. Kaya pala galit na galit sa'yo. Ganon yung pagkahugot, no? Parang takip ng champagne. Kaya pala, dati pa galit na galit na. Diba? Wala, masama ka pala talaga, Apex. May attitude ba? Kumbaga may ugali. Diba? Na-imagine si Badang, inugot na tao. Siya yung pinambara sa kanila. Ang gumulpi sa Baguio. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ka sa kanal na barado. Walang, hindi na ako nagtataka bakit talong nagkaganyan yung mukha mo. Ang yabong mo magsalita, putakin mo, numero 1 kang manyakis. Yung babae, hindi na ako makita ang pangalan. Sawawawi, dati ko. Puta minanya. Hindi ako makita ang pangalan. Binanggit yung show. Manyakis na naman, no? Ang gusto ko lang din kay Badang, parang respeto kay Badang dahil pag bumabanat yung kalaban niya kahit parang nasaktan na siya. Sport siya. Sports, kanina nga di ba, gano'n yung sombrero. Okay na, sige, parte ng laro yan. Hindi siya pikunin. Kaya nagugulat ako nung may nagsabi na parang gagalit daw siya sa pag-review ko ng battle niya. Kasi alam ko hindi ganun si Badang. Ang alam ko, maano yan sport yan pagdating sa kahit sa kritisismo, kahit sa mga Tangin na kahit nung laban namin sobrang pakiramdam ko hindi siya tinatablan, ganun. Tangin na hindi mo alam kung AI ba yung kaharap mo, para siyang ganun Asar, sanay yan sa ganun. Kaya baka kailangan Badang panoorin mo ng buo, baka nanggagaling lang yan sa mga mga sulsol. Yung mga sulsol Kasi ako nakikita ko rin, na-appreciate ko rin yung mga magagandang yung mga strengths ni Badang tulad yun nga, pagiging sport niya. Tsaka pag live yan, boses niya. Ramdam mo agad na puto si Badang, babattle Karisma kasi niya, alam mo agad ng Badang yan. Sige, tuloy natin. Yung babae. Sawawawi. Babae! Ato natin tansiyan. Daw babakit ang pangalan? Wawawi. Kaya siyempre mamibili ka na lang doon kung sino yung mga dancer doon, di ba? Gago. Ang yabong mo magsalita, putakin mo, numero 1 kang manyakis. Yung babae. Hindi ako makita ang pangalan. Sawawawi. Tao ni Kuya Willie. Puta, minanyak niya sa taxi. Pinakakuha na ako. Putakin na po. Porket rapper ka, ibig sabihin, makukuha mo na. Lagay mo rin sa mukha, Badang. Ay, Kuya Ped. Kuya Pedro. Galing. Lagay mo rin sa mukha. Ako, putakin na po. Porket rapper ka, ibig sabihin, makukuha mo na. Lagay mo rin sa mukha, Badang. Lagay mo rin sa mukha, Badang, kasi hindi ka pa nagsasalita, mukha ka ng tigang. Pag hinubaran ko yung mukha mo, labas yung bulbul mo. Di ba? Tignan mo yung mukha mo. O sige, Badang, panalo ka na, ang gwapo mo. Okay yung round 2. Magaling yung ginawa ni Badang sa round 2 kumpara dun sa round 1 niya. Para sa akin, kung i-base to sa sa performance, sa paghahanda, Badang yung sulat. Pero kasi yung freestyle kasi ni Gazait, puta, kayang tumodas ng sulat Para sa akin puta, iba yung freestyle na yun. Na-overshadow siya ni Zaito doon para sa akin. Sa patawa, sa opener. Sa opener, diba? Yung rebuttal. Naunang tanga. Maraming naunang tanga. Tapos yung mga quality over quantity. Tapos yun, yung mga patawa niya na ganyan yun. Yung seryoso niya kanina pagkatapos ng opener. Tapos yung kay Kuya Will. Dito naman, si Badang, di siya masyadong nagpatawa sa round 2 di ba? Medyo seryoso siya dito. Medyo seryoso. Kumaga binalansin niya kasi yung unang round niya parang Patawa. Dapat. Tapos tinry niya magseryoso.
Kaso ang problema lang, talagang iba lang talaga yung dating ng round 2 ni Saito para sa akin. So, parehas tayo ng round 2. Saito pa din yun, no? Tingin ko lamang si Saito dun. 2-0. Okay. So, panalo na. 2-0 na eh. Tingnan natin yung round 3. Huling banat kay Badang. Palakpakan kay Saito. Zaitong bugo. Zaitong tulok. Zaitong panot. Zaito, wala nang gamot. Tanginang enigma. Nasaksakan niyo ba ito na anti-rabies parang asong ulol sira tuktok eh? Kamu ba yan manipak yung hininga mo? Putang ina, kanina pa nanununtok eh. Alam mo, nung nakita ko yung mga chicks sa labas, nag-init ang katawan ko. Hininga mo kanina, putang... Reverse rebuttal, yun. Nice na ano yun naman. Reverse rebuttal. Oo, totoo yan. Yung init. Ang hilig talaga di ba dahil sa mga bitin eh. Init yung katawan ko. Ito. Manipak yung hininga mo. Putang ina, kanina pa nanununtok eh. Alam mo, nung nakita ko yung mga chicks sa labas, nag-init ang katawan ko. Pero nung maamoy ko hininga mo kanina, putang ina, nag-init ang ulo ko. Pero napawi yun. Dahil yung sinasabi mo sa'yo yun eh, babaero ka kasi. Asawa mo nag-away kanina. Diba? Kaya ang sabi mo, mahal mo sila parang teleserye. Sabi niya, oh, walang iwanan ha, you and I. Nagtataka ko lang, pagkatapos doon nila mag-sex, pareho silang nagka-UTI. Ay nako, parang uling ka. Saan ka ba pinagli? Sa kalan? Sa kalandian ng nanay mo sa negro, kaya ang itsura mo ganyan? Kulay lang ang nakuha mo pero ang talino, hindi. Magaling ka lang magpatawa pero para sa akin, hindi ka matindi. Dahil ang paglayag mo sa hip-hopan ay parang ang lumangoy sa pusod ng dagat. Kahit gaano kalaking barko kinakapitan mo ay kayang buwalin ng hanging habagat. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ng tsunami at tidal wave kung low pressure? Si Enigma naghahang na yung utak. Dinidecipher niya eh. Blanco na yung mata ni Enigma. Ganun. Blanco na. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ng tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Inawakan pa si Enigma. Tidal, pressure, puta. Nakadalawang evacuate na. Kaya kung mahina kang nilalang, mag-evacuate ka na lang. Dahil kung mababaw yung lugar mo, mape-pressure ka lang. At paano mo papabagsakin ng tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Baka mag-press kung lang. Magalas ka sa lugar. Baka ma-press. Ito na yung Badang wordplays, no? Dito na siya. Oh, siguro dito niya na sinubukan. Ito na yung bars niya. Oo. Kanina, seryoso, patawa, tapos Ano, patawa, seryoso, tapos bars. Bars wordplay. Bars downs. Ka lang. At paano mo papabagsakin ng tsunami at tidal wave kung low pressure ka lang? Baka mag-press kung lang. Mag-angas ka sa loob ng kulungan, umasa ka na parang preso ka lang. Huwag dito sa laya dahil halaga ng ulo mo 2,000 ang presyo mo lang. Ngayon, ang format ng flip-top laliman ng konti para walasin ng mga negro. Kaya kung nanalagta ang bagyong Siner at bagyong Sundoy, ako naman nanalagta sa inyo. Kaya kung mundo ang naging hurado sa laban namin ni Paring Target, malalaglag ka. Sa katotohanan na sinasabi ko ay matatagtag ka at maglalaglag ka. Dahil yan ang mga sinyales na mga silahis kapag ang uso, maliksi. Ngunit kulang pa ang kalaman mo sa hip-hopan dahil ang dunong ko sa dunong mo ay napakaiksi. Maiksi ng pasensya ko, huwag mo sundan ang distansya ko hanggang sa kadulo-dulo. Dahil pag nadilaan ng apoy yan, malamang sunog pati ang kaluluwa mo. Kaya kung palaliman, pakataan, pakikitaan kita ng kalupitan hanggang magilitan kita na leeg, sinasabi mo kasikatan. Kaya huwag mong pinagmamayabang sa akin yung mga narating mo kumpara sa mga narating ko ay di ko na mabilang sa paa ko pati sa daliri ko. Ibinapalit lang ni Paring Enigma ang kasikatan ng grupo kong kamantag ng Marikina na halos lahat ng palabas sa telebisyon dati ay napag-guestingan ko na. Natraitis na daliri ng lolo ko, kapipindot niya ng Betamax para lang mai-record niya ang mga palabas namin na inaabangan ng mga tao, lalo na kapag kasama ko si Francis Magalona. Mula 1995 lumalaban ako ng freestyle sa pugo at nakikipag-battle pa rin ako ngayon. Isa lang naman kasi ang ibig sabihin yun, iba ang matatag at hinubog ng panahon. Ngayon, ang mga kasama ko nakipag-asawa na
at nangangamusta na lang bilang kaibigan. Kaya kung magaling sa paningin mo si Looney, ibahin mo pa rin ang may paninindigan. Na ang talo lumalaban dahil may pinaglalaban. Ang pangalan na tawis sa lininisin sa mabuting maraan para makamit ko muli ang katanyagan. Dahil wala sa bukabularyo ko ang umatras umurong sa anumang hidwaan. Dahil badang is badang, patay kung patay, masugatan man ako sa hidwaan. Kaya ang payo ko sa inyo, ihagis nyo lang puting tuwalya bago ko pa manakaw to. Nasaan ba yung trainer mo, Koto? May oras pa para mag-backout kayo. Pero teka lang, mukhang seryoso na kayo. Commercial muna tayo. Flip top. Pinatid sa inyo ng Zyto Lotion. Mapapagtak ang iyong balat, magkakabuni ka, magkakaketong ka, at higit sa lahat, mura na, marumi pa. Okay. Yung round 3 ni Badang. Nung sa isang review ko, nasabi ko na parang yung scoring dapat, di ba, usually per rounds yun. Yung round 1 sa round 1 yun yung i-judge mo. Tapos, parang may naisip ako dati na dapat siguro, kung halimbawa 100% yung score, di ba? Yung pagkakahati siguro dapat ng scoring. Naisip ko lang naman to, na baka mas magme-make sense. Halimbawa, yung first round, 30% ng score mo yun. Second, 30%. Tapos yung third, 40%. Para kung sakaling dikit yung unang dalawang round, may pagkakataon ka na bumawi ng malaki dun sa third round. Tsaka para din ma-pressure or ano yung mga MCs na ilagay nila yung best material nila sa round 3. Third round. Sa ganong system, pwede pang manalo yung isang battle MC kung natalo siya sa unang dalawang round na dikit. Na dikit, di ba? Tapos nag-choke yung kalaban niya sa third round, di ba? O kaya sobrang hina lang talaga. Kasi minsan, halimbawa, kaya na sinabi mo, dikit yung unang dalawang round. Tapos lamang yung kalaban niya. Tapos biglang nag-choke dun yung kalaban niya dun sa third round. Minsan parang... O di kaya yung third round, yung nung isa talagang parang body bag round of the year. Round of the year, parang ganun talagang... Kasi minsan kahit sa foreign, yun yung debate nila, no? Kaya bang burahin ng isang round yung dalawang round? Siguro parang ano naman yun. Parang ano, yung kay BK tsaka kay Ilmac, no? Oo, yung kay Ilmac, yung third round niya, di ba? Pero depende kasi siguro case-to-case basis siya. Pero sa ngayon yun yung naisip ko eh, na parang siguro yun. Pwedeng i-take into consideration kahit siguro sa sarili ko lang kung mag-judge ako. Mas bibigyan ko ng mabigat na puntos yung third round. Kaya natin yung round ni Zyto. Zyto. Kaya mo kaya ang galing mo eh. Oh! Okay na nga yung galing-galing mo pala eh. Puta ka kasi, ang lupit-lupit mo pala eh. So ibig sabihin Badang, ang lupit-lupit mo pala eh, no? Akin. Di ba? Badang, galing-galing mo pala. No? Ulitin ko! Oh! Oh! Yung galing-galing mo pala. Badang, nakalimutan ko na naman. Ang galing-galing mo pala. Badang! Oh! Badang, pagkasa lang. Narito ako sa mukha mo eh. Pagkinang ina mukha mo kasi eh. Lantad ng lantad eh. Tawa ka pa ng tawa. Ibig sabihin, nag-practice ka. Badang! Ang galing-galing mo pala. Isipin ko lang boss ha. Isipin ko lang kasi maganda yun doon eh. Sa akin Badang ha. Simulat sa pool. Badang, buhat na maging tao ako. Ngayon lang ako nakasalamuha ng asal hayop gaya mo. Imbis na ikaw ang maging mabuting halimbawa na kapatiran sa kultura, bakit puro kalibugan at kayabangan ang madalas na palagi mong inuuna? Badang, ang payo ko sa'yo, bilang nakakabatang kaaway mo, huwag mo kong ituring na kapatid o kaibigan mo dahil sa pinakitang mga asal mo. Nakalimutan ko man yung linya ko, siguro gagamitin ko na lang sa susunod para mas pakinabangan ko. Ibig sabihin nun, may dahilan kung bakit yung mga pyesa ko bigla ako nakalimutan. Badang, kasi hindi naman dapat kita pang sulatan. Tanghalin tapat. Sinubukan ko magsulat, puta wala akong naisip po sa mukha mo, puta puro burat. Alam mo na Badang, mga tapos eh. Badang, kahit na alam ng mga tao
sa totoo lang, hindi importante sa akin ang panalo. Lalo't ang dahilan na ibang damay ka ng mga personal na buhay ng ibang tao. Sapat na sa akin ang makita ko na ang lahat ay masaya. Sa bawat lansangan na daanan ko ay may mga batang tumatawa. Badang, ayoko na ikwento yun sa Baguio. Hindi na sa akin tungkol sa pag-uugali mo. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko masabi sa harap dahil alam ko marami ang manonood na tao. Bilang kapatid mo, handa akong ipagbaraya ang lahat. Pero sana itong laban na to ay magsilbing tanda at malaman mo ang pagitan ng mabigat sa burat. Burat. Umugma sa huli, pinag-aralan ng matindi. Yung mga balasa ng salita na para bang naririnig mo lamang sa gabi. Yung mga huni ng uwak, huni ng tipaklong na gutom. Badang, may chance ka bang maging pogi, subukan mong 5 taong ka magkulong. Inaamin ko, Badang, marami akong pagkakamali sa buhay. Pero alam ko ang mapa na aking nilalakbay. Hindi ko na kailangan pang isugal ang buo kong pagkatao. Praktisan ka ng araw-araw, wala ka namang kwentang tao. At importante para sa akin ay nandito pa rin kayo. Salamat sa lahat ng nagbunta. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Dinaan sa ganun eh. Mahal ko kayo. Tuwan para sa mga tao. Solid yung mga bumili ng ticket. Okay, round 3. Zaito. Choke siya eh. Ang haba ng choke na sa ano eh. Bigla nag-iba emosyon eh, no? Ano yun yung ender niya, inaalala niya yung kasunod ng Oo nga. So yun yung sinasabi ko nga, halimbawa kanina napanalo ni 2 round. Ni Zaito yung unang 2 round, di ba? Pero tingin ko medyo malaki yung lamang eh. Ni Zaito dun sa unang 2 round. Dito naman si Zaito nag-choke, nagkalat sa 3rd round. Tinaray niya sa gipin ng freestyle. Si Badang naman, perfecto yung ano niya, yung 3rd round niya. So yun yung sinasabi kong tanong na kung ano ba 30% yun yung kanina ng 2. So sabihin na natin, hindi ko sinasabing perfect na 30%. Di mo naman bibigay na perfect yun. Halimbawa, nakuha ni Zaito ng perfect yung 30-30. So kahit na nag-choke siya dito, kung ano ba na perfect, bibigyan natin ng perfect score si Badang dito ng 40. Kulang pa rin para dun sa 60. Diba? Tingin ko ganun din. Tsaka yung choke naman 30-30 yung 2 ano ni Zaito. Tapos yung so pagpalagay na natin yung 3rd round, gawin nating 20 lang, bali 80. Tapos yung kay Badang, iniscorean lang ata nila ng 10-10 tapos 20 yung 3rd round, kaya naging 40. Sa ito hindi talaga yung parang sabihin natin na apok, gano'n na nawala talaga. Yung tumigil talaga. Tumigil talaga siya. Kasi nasa personality rin niya eh. Halimbawa kasi si Apok o si mga battle na nag-choke, si Balakid, parang mapapansin mo sa kanila na nag-choke talaga sila eh. Dahil sa personality nila na seryoso eh. Diba? Na parang seryoso na rapper. Si Zaito kasi parang kahit sarili niya tinatawanan niya eh. Parang hindi siya masyadong seryoso. So pag nag-choke siya, kaya niyang idaan sa mga patawa-patawa na kahit yung mga yung body language niya, yung mga ginagawa niya lang na feelers, nakakatawa pa rin kahit na nakalimutan niya yung material niya. So yun. Tsaka parang medyo, yun nga, nasasanay na din yung tao na nag-freestyle. So parang hindi ganun kataas yung parang expectation. Oo nga. Pero di ko lang din alam nung mga panahon na to kung paano yung judging criteria ng flip top na parang ano ba? As a whole ba? Isang buo mo ba ginajudge na dahil na perfect ni Badang yung 3 rounds niya, panalo na siya. Tapos si Zaito, 2 round lang yun na perfect. Parang yun eh. Yun yung parang... Ganun pa naman ang parang system noon, di ba? Pag nag-choke ka, wala na. Talo ka na, di ba? Talo ka kagad. So yun, para sa akin yun, round 3, nakuha ni Badang yun by default dahil sa choke ni Zaito. Pero yung unang 2 round, malinaw na kay Zaito yun. Malaki lang ni Zaito. Hindi ko sure kung sino nanalo dito eh. Tingnan natin. Ako rin nakalimutan ko na kung sino panalo dito eh. Pero para sa akin, Zaito to.
last lap, last battle na yun sa buong event. Meron pa tayong bukas. Ang boto, 4-1 para kay Badang. Pero, Yun nga, yun yung ano. 4-1. Yun, hanggang dito na lang. Marami pa tayong gagatasang video. Hindi lang break it down, hindi lang flip top, hindi lang battle rap. Marami pa tayong gagatasan. Basta naisip kong gatasan, aabutin, di ba? Yun, hanggang dito na mga pare ko. Sa muli. Peace out.